Aabot sa 206 na mga individual ang nailigtas ng Department of Migrant Workers mula sa illegal at substandard na accommodation na pinamamahalaan ng 4 na recruitment agencies. Sa isinagawang simultaneous operation ng DMW noong Sabado, June 6 sa illegal accommodation sa Pasay, Manila at Imus, Cavite. Na-rescue ng mga otoridad ang mga biktima na pawang mga aplikante para maging overseas Filipino workers o OFWs. Marami sa kanila ang naghihintay na makaalis upang makapagtrabaho bilang domestic workers sa Middle East. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nadiskubre nila ang hindi tamang pagtrato sa mga biktima mula sa mga hindi rehistradong accommodation kung saan nagsisiksika ng mga ito sa maliit at maruming kwarto. Wala rin umanong maayos na bentilasyon ang nasabing pasilidad. Sinasabing pinagbabawalan rin umano ang mga biktima na lumabas kung hindi kinakailangan at pinagbabayad ng halagang 50,000 pesos kung sila ay aalis sa gitna ng paghihintay ng kanilang aplikasyon o deployment. Bukod dito, sinasabing hinuhold rin ng recruitment agencies ang kanilang mga dokumento, kabilang na ang passport at travel documents. Ganito yung siste. So, legal yung agency. So, halimbawa, domestic worker kasambahay, nag-recruit sa probinsya, let's say Mindanao. Ngayon, natanggap na yung tao sa level na posible talaga siya maging OFW. Yung kababaihan na aplikante. So, ililipad nila from Mindanao to Manila. Diyan nila ilalagay sa accommodation. Problema, wala pang kasiguruhan in terms of the visa, in terms of DMW processing. So, natenga sila doon, number one. Many of them, yung ang isang nagsumbong kay Senator Raffy, 8 months. Pero yung karamihan na nakausap ko, January, February, March. So matagal-tagal na rin, di ba? Kasi Hunyo na ngayon. 3, 4, 5 months na sila nandun. Hindi sila nagbabayad, pero pag gusto nilang umalis, yan ang panakot sa kanila. Pag umalis ka, babayaran mo yung times 3 months, 6 months na pagkain, tirahan, yun. Kaya sila naiibit. Kaya may elemento ito na illegal detention. Pinatitignan, buti na lang, abogado yung dalawa natin undersecretary. Tinitignan nila yung angulo na yun ngayon, yung human trafficking. Nadiskubre ng mga otoridad ng operasyon ng nasabing accommodation facility matapos na makatanggap ng ilang report hinggil sa hindi maayos na kalagayan ng mga OFW applicant sa mga nasabing pasilidad habang naghihintay ng kanilang deployment sa abroad. Una nang nasagip noong Biyernes ng gabi ang 15 biktima mula sa illegal accommodation sa Pasay City. Mula sa bilang na 206, 151 ang na-rescue mula sa pasilidad sa Maynila na ino-operate ng Job Connections International Manpower Services Incorporated, TS Pizarro Manpower Services and Construction Incorporated at AAV Talent Training Management. Habang 55 naman ang nasagip mula sa accommodation sa Imus, Cavite, na pinatatakbo ng Samantha Power Recruitment Agency Incorporated at Prime Goal International Manpower Incorporated. Ipinag-utos na ni Secretary Kakdak ang paghahain ng reklamong administratibo at kasong kriminal laban sa mga nasabing recruitment agencies, pati na ang mga taong nasa likod nito. Habang inaalam na rin ng ahensya ang posibleng human trafficking violations ng mga ito. Binigyan naman ng temporary shelter, emergency medical assistance, legal support, financial assistance at iba pang mga tulong ang mga nasagip na biktima. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.